grabe, pinaka-the best na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Sino dito na-enjoy natin ng, wow, may pa-series tayo. Wow, kabog yun. Diba? Dahil pa ang Netflix. Pero sino dito na-appreciate natin lahat from cast, behind the scenes. No, hindi nyo alam yung mga puyat nila, hindi nyo alam yung mga taranta mode nila, paano. But I just wanna appreciate sino dito yung kasama ka sa cast, behind the scenes. Can we just go, move forward dito, move tayo. Sige, appreciate natin silang lahat. Sige, tayo kayo lahat. Tayo, tayo, tayo. Ayan, tayo. Ay. Magiging part ka, huwag kang mag-alala. So, sige tayo, lahat ng cast, lahat ng naging kasama, lahat ng kahit... Yes, tayo. Go, 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 go. Quick, quick, quick. Amen. Yan, sige, dito sa gitna, dito sa gitna. Meron pa ba? Hahabol? Hahabol. Rufa. Ayan, sige, usod. Cha. Go. Amen. Ayan, so kung makikita nyo sila, no, grabe yung heart nila serving the Lord. Hindi madali. 4 weeks sila. Halos 4 weeks sila, isang buwan sila nagsushoot for this video. Kung makikita ninyo yung mga, ay wala pala to, dito pala sa kabila. Kung makikita ninyo yung mga finlash natin throughout February, thank you so much. We appreciate, pwede ba i-appreciate natin sila mamaya? Grabe. And to our director, Paul Examina, grabe. Director na, Kaspa, videographer, all around, lahat, no? Talagang soon, no, you will be part of this. Amen? So as we declare today, I hope and I declare na soon, no, kayo naman yung mga nandirito, andito pa rin naman sila to guide you all. Pero yon, no, soon, kayo naman. Amen? Amen. So kung may talent kayo, kahit ano lang, di ba? Bigay nyo para sa Panginoon. Amen? So pwede palakpakan ulit natin ang ating mga cast, lahat ng ating mga nasa back, hindi ko alam ang tawag, pero yon. So on and off cam, so sila yun lahat. So bigay natin lahat, mahigit sa lahat na papuri at pagsamba para sa Panginoon. So ginagawa nila yan para sa Panginoon. Amen? Amen. Sige, makakaupo na kayo. Salamat. We appreciate you on behalf of Light Ablaze family. So ngayon, yan. So, bago tayo mag-start, bago tayo pumasok sa panibagong series, pag-uusapan natin ito as we enter this new series of this month, no, alam naman natin yan, is able to serve. So, God is teaching us, we, servant of God, God is able to serve Him way more than we could expect. Ibig sabihin, God wants us to level up the way that we are serving Him. Kita naman natin, grabe, dati pa isa-isang movie lang tayo, mga skit lang tayo, mga clips and all. Pero ngayon, grabe, level up. 4 weeks, grabe. 4 na linggo, isang buwan, no? Nagsushoot sila, they're making, nandun ang scriptwriter and all. So, grabe, yung pagod nila, edit, lahat and all. So, this month of March, we will going to talk about this series to unleash our potential to serve God even more. No, sino dito gusto mo? Lord, gusto ko yan, heart ko yan. Amen? Amen. Kasi bakit? Totoo ba? Dumadating po tayo doon sa point na nawawalan na tayo ng gana. Sometimes, isa tayo sa mga kabataan na nawawalan na tayo ng gana to serve the Lord. May mga times na napapagod tayo physically, napapagod tayo spiritually. May mga times na pakiramdam natin, no? Ayoko nang mag-serve. Naranasan niyo na ba yon? No? Lord, ayoko na. Pagod na ako. Grabe, no? Pagod na ako, Lord. No? Ang dami ko nang ginawa. Ang dami ko nang ginagawa. Pagod na ako, Lord. Ako lang. Oh. So, pero, no, this month, I hope and I pray na maging puso natin as we enter to a new series. Lord, alam ko, ikaw ang laging kumikilos. Ngayon, ako naman. Lord, alam ko, naniniwala ko, and I hope and I pray this month, Lord, natuturuan mo kami the way we're gonna serve you
like never before. Yung mga pagsuserve natin sa mga nakaraan natin, no, yung ginagawa natin. For now, I know and I pray, Lord, hihigitan ko pa. Amen? Do you believe on that? Amen. So why don't we just close our eyes and bow down our heads? Pray tayo sa Panginoon. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this wonderful day, Panginoon, na binigay mo po sa amin. Father, I pray, Panginoon, today that you will going to pour out your presence upon us, Jesus. Lord, ikaw po, Panginoon, na makita. Ikaw ang malwalhati, Panginoon. And as we, Lord God, learn, study more of your word, O Jesus. Lord, ikaw po ang magsalita, Panginoon. Gawin mo lamang akong daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon. Lord, salamat. Lord, we will going to declare that, Lord, this month, Lord, turuan mo kami how to level up, how to serve you more and more, even more, Jesus, and like never before, Panginoon. Lord, salamat, Lord God. Holy Spirit, be upon us today. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Pinaka-the best na palakpak sa ating Panginoon. So ngayon, first na pag-uusapan natin, no, yung character in the Bible na pag-uusapan po natin, matatagpuan po sa Judges 3 verse 31. So dito po tayo iikot. So ano po sabi dito? Pwede ba basahin natin ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go! He also delivered Israel. So ano pag-uusapan natin dito, ate? So ano pong background ng story na to? Itong verse na to, malamang sa malamang, nilalampasan lang natin yan, no? Malamang sa malamang, okay, sino ba to si Shamgar? Okay, next Lord, verse 32, ganon. So lalampasan lang natin siya. But the background of the story, you may not have heard of Shamgar. Sino dito kakilala niyo si Shamgar? May Shamgar ba pangalan dito? Wala. Diba, Shamgar? Akala ko tinuturo mo siya. So, wala, 'di ba? So, ibig sabihin, walang masyadong nakakakilala kay Shamgar. No? The son of Anath. He only appears, imagine niyo, he only appears twice in the Bible. Una, no? Saan 'to matatagpuan? Judges 3 verse 31 and Judges 5 verse 6. So, dalawa lang. Imaginein mo, 2 beses lang siya nabanggit in the Bible. So, hindi man natin ganun kakilala si Shamgar, but you know what, young people, what he had a massive impact during his time. Grabe pala yung impact niya. Imagine mo yun, 2 beses ka lang nabanggit yung pangalan niya in the Bible, pero grabe yung impact ng ginawa niya. Tingnan natin, ano po nangyari? So si Shamgar, the ancestors nila, yung ancestors nila nag-migrate to Canaan after nilang umalis doon sa bondage ng Egypt. So nakalaya sila, umalis sila. And during the time na umalis sila, dahil nga umalis sila, they don't have any leader. So walang tatayo, walang magli-lead sa kanila. And it's very dangerous during that time na wala kang leader kasi baka anytime atakihin sila, patayin sila in their vulnerability. So ano mangyayari? Mamamatay silang lahat. So, sino itong si Shamgar? Pag-usapan natin si Shamgar, sabihin mo sa katabi mo, Shamgar. Yan, para makilala natin. Kasi malamang sa malamang, aminin natin, nilampasan lang natin ito. Tama ba? Kasi ako rin sino ba to? Di ba, hindi ka maiintriga, hindi mo malalaman hanggat hindi natin pinag-aaralan. So, sino itong si Shamgar? Shamgar means sword. So, mula sa pangalan niya, sword. So, si Shamgar, kilala siya bilang yung pangalan niya, sword. And then sooner or later, it became the word sword of God. Bakit? Bakit ito tinawag na sword? Alamin natin. He was an ordinary farmer. Imaginein mo yun, farmer ka, no? Hindi mayaman, walang kakayahanan, walang posisyon, o kahit ano pa. Basta, farmer lang. Farmer siya, doon siya. So sabi doon, seemingly a nobody. Sino ba namang makakakilala sa akin? Kumbaga parang sa
generation natin ngayon, sino ba naman ako? Ako lang naman si MM. Bakit naman ako makikilala ng mga tao? At bakit naman ako kailangan pang, alam niyo yun? No? Kung minsan, di ba, hindi, ayoko. Minsan may mga ganun tayong moment. Sino ba naman ako? But you know what? God raised up Shamgar as a judge. Nung panahon po na yon, he is the son of Anat. Sabi po doon, he was just an ordinary man. Kumagawa, nagtatanim, no? Nagpapala, nagtatanim, no? But he stepped up. He stepped up. He moved forward to what God is calling him. So, ano lang ba yung meron noong time na yun si Anat? Sabi doon, di ba? After him was Shamgar, the son of Anat, who killed 600 men of the Philistines with ox cart, and he also delivered Israel. So, napakaliit lang ng description sa kanya, tama ba? Pero kung babasahin natin, sabi doon, isa-isa, pakita natin yung verse. Ano sabi doon sa verse? Judges 3, verse 31. Sabi doon, who killed, sabihin nyo, 600 men with an ox colt, and he also delivered Israel. Alam niyo po kung ano po yung binabanggit diyan? Pakita natin yung picture. Ayan. Ibig sabihin, pinatay lang naman niya yung 600 men of Philistines gamit ito. Wow. Diba? Wow. Like, wow, Jesus. Paano nangyari yon? No? Wow. And some of us, no? Some of us, Shamgar might be a nobody to someone else. Dinaanan natin, napasadahan natin, pwede nung panahon na yun, naiisip natin na, Lord, hindi ko naman deserve yung pinapagawa mo eh. No, Lord, ito lang meron ako eh. Paano gagawin ko? Pwedeng maiisip natin na, Lord, wala akong alam, wala akong experience, wala akong kakayahanan. Pero, alam niyo po, what Shamgar did, how Shamgar did. So, ngayon, pag-uusapan natin, if we want to step up this year 2024, what are we going to do? Gusto natin gamitin tayo ng Panginoon? Gusto natin manumbalik yung fire natin, yung passion natin sa pagsaserve natin, to serve Him more, to love Him more? I-restore ng Panginoon yung puso natin. Sino dito minsan naranasan mo na, Lord, napapagod na po ako mag-serve. Amen? Ang dami na nangyayari, Lord. Ang dami sunod-sunod. No, parang hindi mo na alam, bahay, school, trabaho, ang dami, family, ang dami. So, ngayon, i-restore ng Lord yung passion natin na kahit na may kahit pa, you are going to serve the Lord. Amen? So, pangunahan natin, anong ginawa ni Shamgar? Number 1, una niyang ginawa is to start now. Hindi bukas, hindi mamaya, pero sabi doon, start now. We want to serve God. We want to step up. Ngayon, nasa week tayo that we're going to step up. Then start now. Umpisahan mo na ngayon. Sabi mo sa katabi mo, umpisahan mo ngayon. Umpisahan mo na. And just like Shamgar, he started it. Wala siyang mataas na posisyon. Sabi nga kanina, di ba, hindi naman siya kilala eh. Wala rin naman siyang kayamanan, kakayahanan. But he didn't think of it. Hindi niya inisip yon. Si Shamgar, noong time na yon, ano lang ang nasa isip niya? Kailangan ako ng mga taong nakapaligid sa akin. Ano yung mga bagay na wala siya? Hindi niya inisip yun eh. Instead, he thinks of it, he started it. Sisimulan ko, Lord. Sinimulan ni Shamgar. Kasi bakit? What Shamgar did? Alam niya eh, kailangan siya ng mga Israelites. Tingnan mo, kailangan ka ba ng katabi mo? Wow, I need you. Baka naman, ano mo yan? Iba na yan. I need you, baby. Yeah. Hindi ganon, no? Pero, kailangan eh. Kailangan niyo magsimula. You want to step up? Baka hanggang ngayon, kaya wala pa rin yung heart mo kasi ikaw na lang yung inaantay na magsimula. You want to step up? You want to do greater things for the Lord? Sabi doon, stop thinking and start doing. Ang dami nating iniisip. Hindi ko deserve. Hindi ko kaya. Hindi pa ako ready. But if you start now, ready ka. I do believe God is ever ready God. Ever ready God.
Hindi ka niya ilalagay sa isang posisyon na alam niyang hindi mo kaya. Hindi ka niya ilalagay sa isang posisyon na alam niya na may question mark siya sa'yo. Kaya ba yan ni Paul? Walang ganun eh. Si Lord, alam ni Lord, kaya ni Paul. Amen. Kaya sabi ni Lord, stop thinking. Start doing. Kawan mo. Simulan mo. Si Shamgar noon, he did not wait. Hindi. Nakarinig na ba kayo? Nakarinig na ba kayo? Ate, kapag nag-heal na lang ako, tsaka ako magsuserve. Ate, kapag okay na po yung heart ko, tsaka po ako magsuserve. But I do believe, no? Kahit broken pa tayo, God can use us mightily. Sabi, di ba, dun sa verse, God is close to the brokenhearted. Alam ni Lord eh. Whether we are okay or not okay, still, kaya tayong gamitin ni Lord. Pag tumayo ka naman dito sa pulpito na to, o pagka sinabi naman ni Lord na gawin mo ang isang bagay na to, hindi naman ikaw ang makikita eh. Si Lord eh, tama? Tama? Amen? And even I personally, may mga times, Lord, ayoko na. Diyos ko, Lord. Kung alam nyo lang, no, pagka talaga sobrang dami na, ate, lahat na lang ate. Ganun, parang ayoko na. Oo, ano ba? Mga ganun, no? Napapaano na lang ko, Lord, ano bang gagawin ko sa mga batang to? Ganun. But you know what? Sabi lang ng Panginoon, kailan? Kasi may mga times, no, na meron talaga tayong mga post na, Lord, hindi, kapag okay na, tsaka ako magsisimula. No. Sabi ni Lord, start now. Simulan mo. Simulan mo. Bakit? Imagine, during that time, it can be full of chaos. Can be full of fear. Bakit? Sino ba ako? Bakit hindi na lang? Lagi tayong ganun, no? Ikaw mag-pray, bakit hindi siya? Mas anointed siya. Diba? Magaling yan, no? Pero noong time na yun, si Shamgar, I am nobody. Walang nakakakilala sa akin eh. Wala nga akong kayamanan eh. Pero sabi niya nun, imagine ha, noong time na yon, Lord, sige, go. Go ako dyan. I'm gonna start now. Started to fix everything. Ngayon, young people, it's time for you to move. No? Kasi bakit? You have to move and do something. Ano po sabi sa Luke chapter 1, verse 37? Sabi doon, sabay-sabay tayong sabihin, 1, 2, 3, go! For nothing will be impossible with God. Hindi mo kaya? Tapikin mo yung katabi mo, hindi mo kaya, ha? Wow, uy, grabe, ang lakas nun, ha? Hindi mo kaya? Anong inaantay natin? Sabi doon, start now. Because why? For nothing will be impossible with God. Lahat ay posible sa Panginoon. Pag gagamitin ka ni Lord, gagamitin ka niya. Walang pero, He gonna use you mightily. He gonna use you mightily. He will use you for His glory and honor. Sabi doon, ano yung number 1? Lakasan ninyo. Ano yung number 1? Isigaw mo doon sa kabila mong, sa kanan mo. 1, 2, 3, go! O yung nasa kanan naman, sabihin mo. 1, 2, 3, go! O yung nasa likod, sigawan mo din. 1, 2, 3, go! Sabi doon, if we want to step up, tingnan nyo guys, tingnan nyo church, ang dami natin. Tama? Wow, praise God. All glory to God. Tingnan mo yung katabi mo. Wow. But, if we are all moving together, serving God together, we can do more together. Kaya sabi ni Lord, start now. Magsimula ka ngayon. Do what you can do for the Lord. Palawang makikita natin na ginawa ni Shamgar. Ano dito makikita natin? Number 2 is use what you have. Gamitin natin. Kung ano yung mga ibibigay sa atin ng Panginoon. Kung ano yung mga binigay sa atin ng Panginoon. Marami kasi sa atin, ang dami munang excuses bago pa sumunod. Kasi ate, ito po eh. Kasi ate, ito po. Naalala ko lang ngayon. Before, ang editor natin, hanggang ngayon pa rin naman, ang editor natin ay si Cha. Tapos naalala ko nung time na yon, wala siyang anything. Walang laptop, walang kahit ano, iPad and anything. Cellphone lang. Imagine niyo yung mga nakikita ninyo during na mga live stream,
no? Puro lahat cellphone. Pandemic, nag-pandemic, nung time na yon, nung pandemic, grabe, wow. Talagang kita mo yun. Imaginein mo, nag-edit pa siya sa parang maliit lang na cellphone. Ang hirap kaya. Tapos zoom lang niya. Naalala ko pa nun, after pandemic, naghanap pa tayo ng cellphone. Naghanap kami ng cellphone sa iPhone 7, tama? So, talagang nag-invest tayo. Imagine nyo yun, iPhone 7 lang, tapos yung mga flash-flash dyan, nakikita nyo, gawa ni Cha. No? Siyempre, gawa din naman ni Michael, yes. No? Siyempre, no? Pero imagine nyo yung wala eh. Ito lang yung meron ako, Lord eh. Pero I'm gonna use what I have. I'm gonna use, Lord, kung ano yung meron ako. Hindi rin say, pwede naman sabihin na, Pastora, ito lang po kasi meron ako. Pwede niyo po ba akong bilan ng iPad para ma-edit ko lahat ng mga yan? Hindi eh. Diba? Ginamit niya yung resources na meron siya para sa ikaguglory ni Lord. Amen? Marami kasing tao, ate kasi ito lang ang talent ko, ganyan-ganyan lang. Pwede ka naman mag-usher. Hindi ka man yung ganyan ka. Diba? Diba? Talent mo yun eh. Yun lang skill mo. Ibigay mo na kay Lord. Diba? Amen? So, ano pa ba? No, gagamitin ka ni Lord eh. It didn't even say. And just like Shamgar, wala siyang excuses para hindi sumunod sa Panginoon. All he did, he let God use what he had. Ano meron siya? Yung ox goad, di nakita natin kanina. Pakita natin yun ulit, yung picture na yun. Yun lang yung meron siya eh. Imaginein mo, yan lang meron siya Tapos verses 600 men. Wow! Parang fruit ninja lang, hindi pa nga Hindi pa pasok eh. Diba? And at this time, yan lang yung meron siya to kill all the Philistines. Wala siyang ganun kalakas na armas, bomba, barel, lahat, name it. That's the only thing that he had. Yun lang. Yet, he allowed God to use it mightily. Lord, ito lang meron ako, pero ibibigay ko sa iyo. Ito lang yung kaya ko. Whether it is time, whether it is ano man yan, ito lang yung kaya ko, ibibigay ko. Basahin natin. John chapter 14, verse 12. Ano po sabi dito? 1, 2, 3, go! Wow! Sabi doon, for sure. Sure, sabi ni Lord, sure ako. Hindi ako nagangamba, hindi ako nagdadalawang isip. Pero sabi ni Lord, for sure, I tell you, whoever puts his trust in me can do things that I am doing. He will do even greater things. Lahat ng mga nagtitiwala, Lord, hindi ko kaya, no? Wala akong kakayanan, pero ibibigay ko sa iyo. Young people, pwede ngayon, we're just like Shamgar. Yun lang yung meron tayo. It can be our skills, talents, time, pwede mo ibigay sa Panginoon. And just like Shamgar, God have it and used it mightily. Skills mo, talents mo, Lord, binibigay ko sa iyo for your own glory and honor. Kaya sabihin mo sa katabi mo, use what you have. Tama na yung mga dahilan natin. Tama na yung pagsa-self-pity natin na hindi natin kaya. It's time for us to start now and use what we have. Kasi bakit? Tayo, sooner or later, we're gonna rise up, kayo lahat magsa-step up. No? Maybe 1 year, maybe this year, some of you will, be here sharing the Word of God. Sooner or later, kayo na yun. No, makikita nyo na lang ako pumapalakpak. Yes, come on, good job. Mga ganun na lang, Kayo yun. You are the next generation. And number 3, ano yung una? Start now. Pangalawa? Use what you have. Pangatlo is be a willing vessel. All God wants us to do is to have that willing vessel, willing heart, to be available and let God use you. Hindi mo kaya? Maniwala kayo sa hindi. No? Kaya nyo yan.
May narinig ako, nag-vision trip kami, punta kami sa isang church nung nakaraang Sunday. Sabi niya, kaya mo yan. Para kasi kailangan meron kang parang, ano bang tawag doon? Parang quote, ganon, quotation, na sasabihin mo, kunwari, hi, I am, ganon. Parang, kung kaya mo yan. Yan lang yung sinabi niya, tawan-tawa ako, sabi ko, oo nga no, kaya mo yan. Kaya kung hindi nyo kaya mo yan. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Be a willing vessel. Yes, may mga times na hindi talaga natin kaya. That's why we need to have an open heart and open mind for correction. Dito pumapasok ang correction, kinokorek ka. No? Dito pumapasok yung malaki yung heart mo for what? Learning new things. Kasi bakit? God wants us to be a willing vessel. Ano ba yung willing vessel? Someone who is willing to be used by God for whatever purpose na gagawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. God can move and use you mightily. Walang maliit, walang malaki, no? Walang maliit at malaking ministry. Ay, grabe, malaki yung worship team kasi lagi sila nakikita. No, pantay-pantay po tayo. Maliit lang ang usher kasi gumaganon-ganon lang yan. Tsaka, gumaganon-ganon lang. Ganito lang. Pero, wag nating langin lang yun. Kasi, behind that, mahirap ngumiti pag hindi ka na okay. Hi, mahirap makipag-hi, hello, pag may nararamdaman ka ng hindi ka okay. And even sa taas, wow, grabe, Lord. Wow, praise God. No? Nanginginig na yan. Wow. Next slide na, mga ganun pa no? Pero ano sabi doon? Zechariah 4 verse 10. Ano sabi po dito? Makikita natin, basahin natin. 1, 2, 3, go! Wow. Sabi doon, do not despise these small beginnings. Maliit lang. Nagsimula ka lang sa maliit. Ate, ang ministry ko, campus. Okay lang. Because why? You're bringing the next generation to this church. You're bringing this next generation drawing closer and closer to Jesus. Ate, ito po yung ministry ko, social media. No. Maisipin na social media lang yan. Pero nakakaabot tayo ng maraming mga tao for Jesus. Sabi doon, do not despise the small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Nakikita ni Lord. Masaya si Lord kapag nagsisimula ka na. Babalik ka ulit, sisimulan mo ulit. Lord, lahat ng mga natigil sa akin, nawala ko sa pagsaserve, nawala yung passion ko, babalikan mo ulit. Sabi ni Lord, start now. Huwag ka na mag-isip pa. Huwag ka na mag-doble-doble isip pa. Pero sabi ni Lord, stop thinking and start doing. Ito lang meron ako, Lord. Oras lang. Wow, we need that. Open ang campus ministry. Seryoso, open ang campus ministry. We have Thursday, we have Friday, we have Wednesday. So if you wanna join, meron tayong MNHS every 10, tama ba? 10 a.m. 10 a.m. If you are available, 1 hour lang, give your 1 hour and a half. Thursday, we have PCCM, meron tayong 2:30. No, bigay natin, tanim natin. Yung oras natin. Approach nyo lang ako, huwag kayong mahiya. Wow, magsama-sama tayo to win this generation back to Jesus. Friday, soon to be Esmasan. We're gonna open campus there. So tulungan nyo kami. So ngayon, we are lack of volunteers, pero I do believe it's time for us to step up. Step up. And just like you, patapos na po ako, no? Just like all of us today, minsan naiisip natin na, kaya ko ba? Parang hindi ko kaya, ate. Ate, paano? Ano nangyari? Paano ko gagamitin yung, paano ako makakapagbalik sa Panginoon? Paano ako magsuserve sa Panginoon? Ito lang yung meron ako. Ate, hindi ako magaling kumanta, pero gusto ko mag-worship team. Wow. Alam mo si Lord. Syempre,
Siyempre, alam ko, may desire tayo na gusto nating makapasok sa worship team, pero we need more training. No? Hindi yung na-reject lang tayo sa isang ministry, ayaw na natin pasukan lahat. Hindi yung na-correct lang tayo sa isang ministry, ayoko na, grabe yung ministry na yan, pakasungit. Ayoko na, grabe palang mag-ministry. Kailangan lagi maaga. Kailangan ganito, kailangan ganyan. But it's the part of growing up. It's a part of serving God. Been there, done that. Wow, Lord. Grasya ng Panginoon. I started doing ministry. Wow, it's my 11th year this year together with the Lord. 11 years of serving God. Simula ako sa, worship team, 11 years, worship team. Naranasan ko yun. Naranasan ko yung hinihila ka, hindi, mali ka, flat ka, alis, ako na, ganon, mga ganon. Naranasan ko yung mga ganon. Naranasan ko yung mga mata, wow, yung mga mata. Kasi dati po talagang, talagang ayusan ng puso, walang balat sibuyas na pwede sa ministry. Kasi makukorek ka. Naranasan ko yung paglisik pa lang ng mata ni Pastor Emil. Pastor Emil, I love you so much. Isa po yan sa mga nag-mentor sa akin. Talagang, Nak, mali ka! Mali ang kimo! Gano'n, mali ka ng tono! Wow! Pero alam niyo, dun po ako nabanat. Of course, Pastora Meli, simulat sa pool na nakakilala ko, siya din po yung siya yung pray sa akin. Naalala ko nung time na yun, I was sa campus din. Sino dito nagka-campus? Yes! Campus! Kasi bakit nagpadala ako sa Banana Q? Isa ako mahinang nila, Char. No? Imagine mo, kung hindi ako nag-crave sa Banana Q, wala ako dito, di ba? So, Banana Q, sabi nila, Banana Q, ganyan. Okay. Some of you knows this story already. Banana Q. Tapos punta kami sa church, sabi may papakilala lang, then Pastora Meli, talaga si Pastora Meli lang talaga nandun ng time. Tapos yun na, hanggang nakapag-encounter ako. And during that time, campus, so sa campus, nagsuserve ako sa worship team and all. Tapos, kids din ako. Wow, nag-kids ako, ngayon ay next gen na. Kids ako, nag-DVBS ako. Sino pa nakaabot ng DVBS? Ayan, naalala ko pa ang mga estudyante ko, si Andre. Diba? Wow, estudyante ko lang si Andre. Ngayon, mas matangkad na siya sa akin. So, estudyante ko si Andre, Denise, Lance, sino pa ba? Si Andre din. Andre, wow. So, si Yana. Yes, ito din si Ashanti, ang mga face the wall. So, wow. As in, grabe. Doon ako nag-start. Then nag-start din ako sa VCOM. Palipat-lipat. Ang dami. No? Pag si Pastora Meli po parang, diyan ka. Kaya mo yan. Nag-VCOM ako, ng mga time na nanginginig pa ako, kasi hindi ko alam, mga next slide na pala, bawal ang lulutang-lutang. Dumaan ako sa mga titig, next slide na nak, mga ganon. So, talagang grabe ang stretching. Dumaan ako nun sa time na, ito, lagi ko kinakwento sa inyo to. Siyempre kasi, talaga yung no? Grabe nung time na pinagwawalis ako sa loob ng church. Wow, Lord, sabay, ngayon hindi ako nagwawalis dito pa sa loob ng simbahan. Oh, 'di ba? Tapos yung mga time na kailangan pag kumain, maghuhugas. Grabe, alam niyo yun? Sa inyo, madali lang yun. Sa akin, naiiyak na ako nun. Kasi hindi naman, seryoso, hindi kasi ako natuto na kumilos sa loob ng bahay namin. Ang sabi lang nanay ko, mag-aral ka lang, makapasa ka lang, go, push, wala ka nang iisipin pa. So, hindi ako marunong magluto, hindi ako marunong maglaba, hindi ako, name it, lahat. Marunong lang ako, hindi din ako marunong magtupi. Oh, ano bang marunong ako? Siguro magplansya. Wow! Uy, pero iba na ako ngayon. I'm a changed person. So, dati ng time na yun, hindi ako marunong magwalis. Alam niyo ba? Tapos pinagwawalis ako sa VCOM kasi dati yung VCOM, di ba, doon sa HBC. Sa mga nakaabot. So, wawalisan mo yun. Pagkatapos mo, every time na, wawalisan mo yan. Tapos tapos alam niyo, umiiyak ako. Kasi sa bahay ko, hindi ako pinagwawalis ng mama ko. Tapos dito sa church na to, kailangan magwalis. Ganon.
Ganon yung heart ko nun. Pero sabi ko, sige Lord, para sa'yo. Magsaserve ako. Level up, wow. Napunta ako sa program ministry, yung mga nakikita ninyo na behind the scenes, napunta ako niyan. May mga times sa may mga big event tayo, kung hindi ako kumakanta, nasa program ako, together with Ate Jang, Yolando de la Peña, kami yun. And then dumating yung time, pandemic came, social media, caption, posting, proofreading, name it, been there. Imagine niyo po yun, may mga time na dumarating, caption mo na, mukha mo pa, no? Ikaw pa mag-iisip, ikaw pa mag-share. Dumating po ako dun sa time na yon. But that is how I serve God. Pandemic, Lord, wala akong magagawa. Dumating sa point na naging online ushers din ako. Kasi bakit? That is the only thing that I have, Lord, to serve you. Sila kasi nung time na yun, nakaka-serve sila during the worship team eh. Kasi pwede sila dito pumunta. Yung mga team Marilao, may mga harang. Ang layo-layo ng bahay ko eh. So, hindi ako nakakapunta, mag-shoot sila, nakakapunta sila pa for shoot, ganyan. So, wala akong way to serve the Lord. I only have the online ushers. Online ako, hello po, ganyan. Mga ganon-ganon lang. Taga-check ng attendance kung uma-attend ba yung mga member. Maliit kung iisipin ninyo sa usual na ginagawa mo. Pero hindi maliit yun para sa Lord. Sabi ko, wow, Lord. Ngayon nga lang nung iniisip ko to, sabi ko, wow, Lord. Ang layo na pala talaga. Then, nag-start. Noong time na yon, online ushers, doon na nag-start unti-unti, nakabalik, nakapag-lift na tayo, naging okay na, pandemic, after pandemic, nag-start na ako ulit, mag-preach, ganyan. Wow, ito na yung parang, wow, grabe Lord, hindi ko alam paano. Dumating sa time na umiiyak ako, pakiramdam ko kasi iniiwan ako ni Pastora Melly. Dumating, sinabi ko sa kanya yun, pakiramdam ko iniiwan mo. Pakiramdam ko iniiwan mo ako. Pag-challenge ang hirap. Hindi ko alam. Mga ganon. Sabi niya, hindi. Kaya mo yan. Kaya mo yan. No? And then, along the way, binana tayo ng Panginoon ng mga times na sabi ko ng time na yun, sabi ko, ayoko hawakan yung LA, Lord. Ayoko talaga. Sabi ko, ayoko sila. Ganun. Sabi ko, ayoko. Seryoso talaga, ha? Sabi ko, ayoko, Lord. Ang kulit nila. Ang sakit nila sa ulo. Ako nga, masakit na sa ulo. Sila pa. Ganun. Tapos, time na yun, sabi ko, ayoko na, Lord. Ayoko na. Pero sabi nila, Nak, kaya mo yan. Mga ganun, Nak, kaya mo yan. Ang time po na yun, nag-serve ako sa LA. And little did I know na kaya pala, pinadaan ako dun sa mga ganun. Pinadaan ako ng VCOM, pinadaan ako ng kids, pinadaan ako kung saan-saan pang department ng ministry. Kasi gagamitin pala ako sa pangmalakihan ng Panginoon. Hanggang sa sooner or later, I oversee some of the all of the departments ng Light Ablaze. Kaya pala, Lord, pinadaan mo ko doon. Natutunan ko magwalis, natutunan ko lahat and all. And thank God, wow, dumating ang 6 months ng Singapore. Wow, kung alam nyo lang yung iyak ko, kung alam nyo lang yung ikaw maglalaba, ikaw mag-grocery, ikaw lahat, ikaw magtutupi. Alam mo yun, yung pagod na pagod ka na, habang nag-aaral ka pa, okay, pagtitiklop ka pa, na parang dati, katulad kagabi, kasi kagabi, di ba umalis? So parang umalis ako, tapos nagulat ako, pag uwi ko, ang linis na ng kwarto ko. Inayos ng lola ko. So, ganun yung nature ko sa bahay. Hindi ako palakilos. Hindi ako may pagkain. Pagising ko may pagkain. Iiwan ko lang yung hinugasan ko. I know, I'm not a good example. Huwag niyo akong gagayahin. Pero, yun yung naging lifestyle ko. And then, nung after nun, nasa Singapore ako, iyak ako ng iyak. Sabi ko, habang namamalengke, Mama, pakiramdam ko, Mama, hindi ko to kaya. Ultimo paglaba, alam niyo po, ito sapatos ko. Wow, ito sapatos ko. Simula na nagpunta ako doon, hindi ko nalaban. Hindi, joke lang. Nalaban ko once. Tapos tinanong ko pa, paano maglaba ng white shoes? Ganon. Sabi ko, paano maglaba? Alam nyo, unti-unti, stretch ako ni Lord. Kailangan mo maglaba, kailangan mo maghugas, kailangan mo matuto magluto, kailangan mo, wow, nakaka-proud, naglalaban na ako ngayon. Ay, malang pa kayo. Kasi parang nasanay ako nun sa Singapore na ako yung naglalaban ng gamit ko. Tapos,
Nung time nga na kasama ko si Michael, nag-grocery kami para doon sa campus. Grabe, nag-grocery kami. Sabi ko, Michael, paano nga, anong gagawin? Nasaan ba yung suka? Nasaan ba yung toyo? Ganyan. Sabi niya, hindi ate, hindi yan. Tinuturuan niya pa ako eh. Tapos nung ending, bahing na ako ng bahing, ate, hindi ka ata sanay eh. Ate, hindi ka ata. Kasi may allergy po ako. Bahing ako ng bahing. Talagang, naiiyak na ako. Ganun bahing. Ate, hindi ka ata sanay mag-grocery. Pero alam niyo po, wow, gagawin mo lahat para sa Panginoon. Noong time na nasa Singapore po ako, wow, Lord, hindi ako naglalakad, hindi ako nagko-commute, pero doon, grabe, wow, Lord, gagawin mo para sa Lord. And throughout that season of my life, doon ko natutunan, huwag nating sayangin yung oras natin. This is only thing that I have. Ito lang, Lord, ang meron ako. Hope and I declare that this time, bigyan natin sa Panginoon. Ito lang, kaya mo? Hindi lang yan lang. Mabibigay mo yan sa Panginoon. That small things, God will rejoice on it. Amen? Just like Shamgar, yun lang yung meron siya. Pero he allowed God, Lord, used it. Mind you, hindi ako magaling, hindi ako marunong. Mga time na yon, anong alam ko sa program, anong alam ko sa VCOM, anong alam ko sa kung saan-saan pa akong pinasok na ministry. But, still, I lay it all down to the Lord. Lord, hindi ko kaya, pero kaya mo. Hindi ko kaya. And all, kahit ngayon lang, kagabi alam ni Pastora Melian, Nay, sige na, ikaw na lang muna. Kasi, babawi ka naman may kakaganti ka naman pag umalis ka na Mga ganun, inaano ko na siya. Sabi niya, hindi na, ikaw talaga. And ito po, itong word na to, grabe no. Natutulog ako, talagang pagod talaga ako. Bagsak na talaga ako. Nung pine-prepare ko to kanina, as in kanina, sabi ko, Lord, hindi ko na alam. Pero unti-unti nung binubuo ko siya, wow, Lord, ganito pala, grabe pala. Wow, grabe pala. And just like as this verse, pinapasadahan lang natin. But today, I want us to have the heart of Shamgar. Lord, use me like never before. Amen? Tayo lahat sa Panginoon. Just continue to contemplate in the Word of God. I don't know. Ano ba yung mga bagay na gusto mong pasukan? Ano yung ministry na gusto mong pasukan? What do you wanna try? What do you wanna do para sa glory ng Panginoon? But right now, young people, I want us to have the heart of Shamgar. Na Lord, ito ang meron ako, then have it. Use it for your own glory and honor. Why don't you just open your mouths to the Lord, close your eyes, bow down your heads right now, and just focus on the Lord. Shiyalabahan, dalabalabalabalaba. Shiyalabahan, dalabalabalabalaba. Shiyalabahan, dalabalabalabalaba. Lord, hindi ako magaling. May mga times na naisip ko na, Lord, ayoko na. But God is giving you the passion again. Restoring back all the things na akala mo na wala na. Talent, skills, binabalik ng Panginoon. Ngayong hapon na ito, Shiyalabaha, dalabalabalabalabalabalaba. Come on, open your mouths to the Lord if you have the gift of the Holy Spirit right now. Shiyalabaha, dalaba, Lord. Come and commission myself to you, Jesus. Ito lang yung meron ako, Lord. Ito lang. Shiyalabaha, dalabalabalabalaba. Lord, use it. Use it for your glory and honor. Shiyalabaha, dalabalabalabalaba. Hallelujah, Jesus. Shiyalabalabalabalaba. Shiyalabaha, dalaba. Kung may ginagawa ang Panginoon, just commit. Shiyalabaha, dalabalabalabalaba. Lord, hindi ko alam paano. Hindi ko alam paano saan. But Lord, guide me to walk on this path. Shiyalabaha, dalabalabalabalaba. Come on, God is giving you the fire. Fire to serve more. Even before. Shiyalabaha, dalabalabalabalaba. Shiyalabaha, dalabaha, dalabalabalabalaba. Shiyalabaha, dalabalabalabalaba. Narrow as the road may seem, follow
sing it out to the Lord. I hear you call. I am available. Come on, just sing it out to the Lord right now. I say, yes, Lord. I am available. I hear you call. Come on, just sing it out to the Lord with all of your heart. Available. I say, yes, Lord. I am available. Just like as this song today, church, I want us to have this prayer. Lord, ito ko, gamitin mo ko. Lord, I am available. Ito yung meron ako. It can be a skill, it can be a talent, it can be your time, everything. To surrender it all to the Lord. Lord, use me for your own glory and honor. Hindi ko naiintindihan. May mga times sa Lord, hindi ko alam anong gagawin. But Lord, use me. Use me, Lord God, for your own glory and honor. May mga times, Lord, na nagda-doubt kami sa sarili namin. But God is telling you now to start now. Use what you have and be a willing vessel. Kaya ni Lord, gamitin ka. May mga times na nagda-doubt ka. May mga times na nauunahan ka ng fear. But God is telling you, set aside all those fear, all those anxiety, all those doubts. Kasi hindi ikaw yung gagalaw kung hindi yung Panginoon. Come on, that's right, church. Why don't we lift up both our hands as high as we can as a sign that we're committing to the Lord. Lord, ito ko, mula ulo hanggang paa, Panginoon. Use me. Use me, Lord. Use me. Use me for your own glory and honor. Come on, just open your mouth to the Lord. Lord, commit yourself to the Lord. Hindi ako magko-commit sa'yo. Ikaw ang magko-commit sa Panginoon. Shiyalabahan, alabalabalabalaba. Come on, more. More of you, Jesus. Shiyalabahan, alaba. Shiyalabahan, alaba. Holy Spirit, flow in this place. Shiyalabahan, alabalabalabalaba. Holy Spirit. Fire, Jesus. Here I am. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. Come on, all the people of God. You can have it all. Lord, you can have it all. Here I am. You can have it all. Come on, just sing it out to the Lord. Sing, here I am. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. Sa pinakamalakas na tinig na may alay mo sa Panginoon. Here I am. Yes, God, here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all.
Father, today we pray, you can have it all. Lahat na meron kami, Panginoon, take it. We give it to you, Jesus. Lahat ng mga bagay na pwede namin ibigay, Lord, take it, Jesus. Use it. And Father, I pray sa mga tao, sa mga kabataan, Panginoon, na Lord, nawala na yung fire, nawala na yung passion serving you, Lord, restore them the joy. Restore them the fire of serving you, loving you more, Jesus. Father, I pray sa mga kabataan na naririto, Panginoon, Lord, we're gonna start now. Hindi na kami mag-iintay pa, Panginoon, but we're gonna start now. We're gonna move, Lord God, for your kingdom, oh Jesus. Lord, hindi na namin nahahayaan, Panginoon, na nakatayo lang kami, nakaupo lang kami, but Lord, we're gonna do greater things for you, Jesus. Lord, pangmalakihan, Panginoon, Lord, sisimulan namin, Lord God, na Lord, magtapat sa iyo, Panginoon, as we commit our lives to you, Jesus. Lord, use us. Use us for your own glory and honor. Shiyalabaha, dalabalabalabalaba. Shiyalabaha, dalabalabalabalaba. Shiyalabaha, dalabalabalabalaba. Come on, dive into the presence of the Lord. Shiyalabaha, dalabalabalabalaba. Shiyalabaha, dalabalabalabalaba. Come on, give it all. Give it all. Give it all to Jesus. Shiyalabaha, dalabalabalabalaba. His presence. Come on, more. Pinifeel ka ng Lord. Anointing will flow. Confidence will flow. Let the fruit of the Holy Spirit be filled in this place. Here I am, here I am, here I am. You can have it all, you can have it all. Here I am, here I am. You can have it all, you can. Come on, all the people of God. Here I am. Come on, just lift up your hands to the Lord. Sa pinakamataas na maibibigay mo sa Panginoon, just lift up your hands to the Lord. As a sign that with all of your heart, you're giving it all to Jesus. Yes, come on, young people. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you, Lord God. Salamat, Panginoon, for your word. Thank you, Jesus, for restoring back the fire. Fire, Jesus. Lord, naniniwala ako, Panginoon, lahat ng mga kabataan na naririto, as they lift up your hand, as we lift up our hands to you, Jesus, Lord, kinocommit namin, Panginoon, ang buhay namin sa iyo. Lord, lahat ng mga kabataan na to, Panginoon, gagamitin mo, Panginoon, for your own glory and honor. Lord, gamitin mo sila, Panginoon. Lord, kakayanin namin, Panginoon, para sa iyo, Panginoon. Hindi para sa tao, Panginoon, pero para sa iyo. Higit sa lahat, para sa iyo, Jesus. Lord, salamat for your word. We thank you, Jesus. Come on, why don't we lift up our hands to the Lord and receive the blessing of the Lord right now. May the Lord bless you. May the Lord keep you. And may the Lord face shine upon you. May God use you mightily. And may God give you boldness to serve Him. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Pinaka-the best sa palakpak para sa ating Panginoon. Before we end, I want to show you something.
want to share you something before we end as we close this. Kanina, during time during 10:30 service, pwede pakita natin yung picture. Yan. Wow, ang laki. Wow, kita nyo ba? Yes. Yan. So, kilala natin si David. Nasaan si David? Wow. Wow. Si David ay isa sa mga nasa media team natin, isa sa mga nagsaserve sa photographer natin, isa sa mga photographer natin. You know what? Kanina nagsaserve siya. Doon sa live, nakataas yung kamay na. Pero sabi ko, ay, baka ano lang yan, eme lang yan. Pero nung time, na during the word, nagte-take down notes siya. You know what, young people? Serving God doesn't mean mawawala din yung feeding moment natin sa Panginoon. Amen. Yes, oo. Yes, oo, we are serving God, but the Word of God is important. Sabi ko, wow. Wow, Lord. At alam nyo, nagpa-facilitate pa siya doon, nakaupo siya, tapos okay, next. Pero nakasunod pa rin siya sa mga sinasabi ng preacher. And I want us to take this. No, let's appreciate David. No, why? Doesn't mean that you're serving. God cannot encounter you. Whether nandito ka man, nandyan ka man, nandito ka man, all of these people, God will encounter you. Anywhere, nasa live ka man, God will gonna encounter you. That's why I encourage you, every one of you. Serving is not just, to showcase everything. Pero huwag nating kakalimutan the word of the Lord. May be all rooted in the word of the Lord. Before we serve, let's make sure, Lord, ikaw muna, katagpuin mo ko. Magtatagpo tayo, Lord. I'm gonna do my devotion. Huwag kang papayag na tatayo ka sa pulpito na to na wala kang encounter sa Panginoon. So I'm gonna encourage you. Step up. Rise up. Amen. Sabi mo sa katabi mo, step up! Step up! Step up! Sa kaliwa naman, step up! Step up! Amen! Kung ang pinakadabi sa palakpak sa Panginoon, sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Come on, let us all celebrate! Hallelujah! Yan, isa pa po the best na clap of praise para sa ating Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Naniniwala ako na lahat tayo na-bless sa word ng ating Panginoon. Amen! Amen! Kaya tayo ay masayang maglilingkod ngayong hapon. Habang binubulan ko ang iyong mga salita, habang minamasdan ko mga likha mong kahanga-hanga, ganda ng araw sa umaga at sa gabi may ningning ng mga tala. Lahat ng to'y iyong ginawa, lahat ng to'y iyong nilikha, parang ulan na di tumitigil, tulad ko rin na di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko. Come on, Blazers! Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang itong pag-ibig. Oh, Jesus. Come on! Let's God! Magsaya kami maglilingkod. We will step up, God! Yes, hallelujah! Mga ibon na nag-aawitan ng pasasalamat, tulad ng ligaya na itinanim mo sa puso ko. Araw-araw ay lumalago, dinidilig ng biyaya mo, biyaya mong di nagkukulang, umapaw sa kasagana, parang ulan. Come on! Di tumitigil, tulad ko rin, na di pa pipigil. Ito ay dahil nalaman ko. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang itong pag-ibig. Masayang maglingkod! Masayang maglingkod sa
di ko maisip, di ko mabilang itong pag-ibig. Parang ulan na di ko... Come on, the Blazers! I-declare natin sa Panginoon na mag-step up tayo. Simula ngayon, Lord, mag-step up kami. Hindi kami titigil. Na di tumitigil, tulad ko rin, na di papipigil. Ito ay dahil nalaman ko parang ulan na di tumitigil, tulad ko rin, na di papipigil. Ito ay dahil nalaman ko masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. di ko maisip, di ko mabilang itong pag-ibig. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang itong pag-ibig. Di ko maisip, di ko mabilang itong pag-ibig. Di ko maisip, di ko mabilang itong pag-ibig. Oh, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Ayan, tapos na po ang ating gawa.